Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bobit. Taong 1964, Himalandrog, Samar. Ipinanganak na bingi itong si Bobit. Noon pa man, hindi na naging maganda ang sitwasyon ng kanyang buhay dahil sa kanyang kapansanan. Lumaki rin siya sa magulong pamilya, gawa ng ang kanyang ama noon ay palaging hindi nakakasundo ang nanay niya. Tuwing nag-uusap ang mga ito, agad yung nagkakasakitan hanggang sa makita na lamang nila na ginugulpi na pala nito ang kanilang ina. Paulit-ulit ang ganoong sistema sa bahay at kalaunan yun na rin ang kanilang nakasanayan. Dagdag pa niya na palagi rin silang salat sa pagkain. Kaya madalas bumababa sila ng baryo para mamalimos at humingi ng pagkain. Pero sa estado ni Bobit, hindi yun naging madali. Sa halip kasi nakaawaan, mas lalo pa siyang inaapi sa baryo dahil sa kanyang itsura at kapansanan. Maliban sa pagiging bingi, hindi rin normal ang kanyang mga paa. Kaya kapag naglalakad siya, palaging paika-ika. Abnormal din ang hugis ng katawan niya, dahilan para kutsain siya ng mga taong madalas niyang hinihinga ng tulong. Dahil dito, madalas niyang maisip na tapusin na lang ang buhay niya, pero kapag nakikita niya ang sitwasyon sa kanilang tahanan, nawawala yun bigla. Kesyo kailangan niya pang tumulong sa kanyang pamilya, ayaw niyang maging pabigat sa mga ito, at kung ano-ano pang mga dahilan para makumbinse ang kanyang sarili na hindi tama ang pagkitil sa sarili niyang buhay. Ang kaso lang sa kabila ng ganoong inspirasyon, patuloy pa rin siyang hinahamak ng panahon hanggang sa tuluyan na siyang nahulog sa kasamaan. Bilang ganti ni Bobit sa mga taong nangaabuso at nangahamak sa kanyang kabutihan, nagpasya siyang nakawan at gulangan ang mga ito. Bagaman may kapansanan, nakaisip siya ng paraan kung papaano ito magagawa. At yun ay walang iba, kundi sa pamamagitan ng awa. Kahit nagawan siya ng masama ng mga ito, pilit niyang isiniksik doon ang kanyang sarili hanggang sa napilitan niyang bigyan siya ng trabaho. Pagpasok niya sa poder ng una niyang biktima, dito pa lamang niya na isagawa ang mga balak niya. Halos nilimas niya ang lahat ng ari-arian ng mga ito bago niya yun iwan. Ganon at ganon ang kanyang ginawa sa baryo hanggang sa kalaunan natuklasan na ito ng mga tao. Sa sobrang galit ng mga ito, personal siya nitong sinalakay sa kanila para bawiin ang mga ari-arian na ninakaw niya. Walang kaide-ideya ang kanyang ama sa mga nangyayari, kaya pagdating ng mga taong yon, agad niya yung pinigilan. Ngunit sa kasamaang palad, walang nagawa ang kanyang ama hanggang sa masunog na ng mga ito ang tahanan nila. Sa kasagsagan naman ng ganoong sitwasyon, napilitang tumakbo papalayo itong si Bobit para iligtas ang kanyang sarili. Alam niya na kapag naabutan siya ng mga ito, posible siyang mapahamak o hindi naman kaya'y mamatay. Dumaan ang mga araw, nagpagala-gala siya sa gubat. Walang eksaktong direksyon, basta ang nais niya, makalayo sa mga taong humahabol sa kanya. Tuwing sumasapit ang gabi, may mga pagkakataong dinadalaw siya ng bangungot ukol sa mga nangyari. Pakiramdam ni Bobit noon, sinusundan pa rin siya ng mga ito kahit napakalayo na niya. Inabot ng halos 2 buwan ang kanyang pagtatago hanggang sa marating niya ang isang mahiwagang gubat na hindi niya mawari kung saang lugar. Nagsimula ang lahat ng yon nang may madaanan siyang kumpol ng mga patay na puno. Sa gilid nun ay may lambak malapit sa paanan ng isang bundok na kanya sanang tatawirin para makarating sa kabilang ibayo ng lugar, kung saan inaasahan niya na merong baryong mapaglalagihan niya. Ang problema ng makatagos siya rito, hindi niya na nakita ang bundok. Ang bumungad sa kanya, malawak na disyertong pinalilibutan ng mga tuyong puno at halaman.
Hindi niya alam kung bakit ito nangyari, pero nagpatuloy siya sa paglalakad. Gabing-gabi na nun pero di pa rin siya tumitigil. Sa isip-isip niya, magpapahinga lamang siya kapag may nakita na siyang ligtas na lugar. Sa estado kasi ng disyerto, ramdam niya na hindi siya rito maaaring manatili dahil kapag tumigil siya, pakiramdam niya nilalamon siya nito papailalim. Kaya naman kahit pagod na, pilit siyang umusad hanggang sa may nakita siyang isang lugar na binubuo ng purong bato. Kulay itim ang mga batong naroon at sa wangis nito parang sinadya itong gawin. Basta, kapag tiningnan mo yun sa malayo, para yung palasyo ng kung sinong hari. Wala siyang ideya kung tama ba yung nakikita niya. Kaya naman hindi niya na ito inisip pa. Ang importante, makalayo siya sa disyerto sa lalong madaling panahon. Pagdating naman niya sa tumpok ng bato, agad siyang nakaramdam ng matinding pagod hanggang sa hindi na niya namalayan na siya pala ay nakatulog na. Paggising niya, nadatnan niya ang kanyang sarili sa ilalim ng malaking puno ng makopa. Matanda na ito, tapos ang bawat sanga nito ay punong-puno ng namumulang bunga. Mula sa ilalim, kay gandang tingnan ang punong yon. Kaya naman ang masipat niya ito, pinili niyang manatili muna rito ng ilang minuto. Aliw na aliw si Bobit sa pagsilay sa mga bunga na parabang wala siyang dinadalang problema. Hindi nagtagal, nang makaramdam siya ng gutom, dali-dali siyang tumayo para pumitas sa mga mabababang sanga. Napakasarap ng bunga, kaya naman ilang piraso lang, busog na siya. Matapos niyang kumain, muli siyang umupo sa lilim nito para magpahinga. Mula noon, lahat ng iniisip niya at bumabagabag sa puso niya, milagrong nawala. Hindi na niya naaalala ang tungkol sa mga nangyari sa kanyang pamilya at ang panloloko na kanyang ginawa. Dumaan ang mga araw, mas lalo siyang napalapit sa puno. Hindi niya na ito magawang iwan, kaya naman nagdesisyon siyang gumawa dito ng tahanan. At sa pagsapit ng huling gabi ng buwan, binisita siya ng isang matandang lalaki na nakasuot ng salakot at merong napakahabang buhok. May bitbit din yung tungkod, tapos sa likod nito may nakita siyang nakasabit na gininto ang kampana. Kakaiba ang itsura ng matanda pinuno, kaya nang magpang-abot ang paningin nila, agad siyang lumabas sa lungga niya. Mahinahon niya yung hinarap at tinanong ukol sa pakay nito sa kanya. Nang marinig ng matanda ang kanyang sinabi, dito na yun ngumiti habang iniaabot ang kamay nito sa kanya. At sa pagbuka ng palad nito, bumungad sa kanya ang gininto ang bunga ng makopa na parang isang maliit na kampana. Kunin mo ito, Bobit. Ito ang solusyon sa lahat ng iyong problema. Masyado ka ng maraming pinagdaanan. At ngayon, ikaw ay kinalulugdan na ng kalikasan. Pagsambit nito ng mga katagang yon, dito niya napagtanto na hindi yun isang ordinaryong matanda. Matapos nitong makapagwika, inihulog nito sa kanyang palad ang bunga ng makopa na agad din namang nawala. Paglaho nito, naiwan sa sentro ng palad niya ang isang gintong tuldok na tanging siya lamang ang nakakakita. Ayon sa matanda, pangalagaan niya ang kulay ng tuldok dahil kapag nagbago ito, nangangahulugang hindi nito nagugustuhan ang kanyang mga ginagawa. At ang masaklap pa, pwede siya nitong lisanin sa oras na hindi niya baguhin ang mga bagay na kanyang ginagawa. Mariinding inilahad ng matanda, purong kanan ang mutya na kanyang nakuha, kaya mas makakabuting umiwas siya sa mga bagay na likas na masama. Matapos nitong magsalita, agad yung umalis sa kanyang kinaroroonan. Pagdistansya nito sa kanya, umihip ang malakas na simoy ng hangin kasabay ng biglaan nitong pagkawala. Sa pagtahimik ng paligid, naiwan siyang tulala at malalim na nag-iisip
Hindi niya mawari kung papaano ito naging posible, gawa ng sa mga sandaling yon, ilang metro lang ang distansya nito sa kanya. Pagsapit ng gabi, pinili niyang manatili pa rin sa ilalim ng lilim ng puno. Nagbabakasakali siya na baka bumalik pa ang matanda, pero hindi na ito nangyari. At pagkaraan ng 2 gabi, muli niyang naranasan ang makabalik sa disyerto kung saan minsan niyang dinaanan. Habang tumatagal, nagdudulot ito ng kalituhan hanggang sa mapansin na lamang niya na nawala na ang kanyang kapansanan sa katawan. Sa kauna-unahang pagkakataon, narinig niya ang matatamis na huni ng ibon at ang lagaslas ng sanga buhat sa pagsimoy ng hangin. Naging balanse na rin ang kanyang katawan, kaya nagawa na niyang makapaglakad ng diretsyo. Nakakagulat man ang ganoong pangyayari, hindi siya naniwalang panaginip ito. Alam niya na dahil yun sa mutsyang tinangan niya, kaya di siya nagkaroon ng anumang pagdududa sa kanyang sarili. Nanumbalik na rin ang kanyang lakas ng loob, kaya sa pagdaan ng mga araw, minabuti niyang pag-aralan ang mga lugar na nakapalibot sa kanya. Ayon kay Bobit, na nagmula noong tinangan niya ito, naging napakatalino niya. Kahit bago siya sa lugar na yon, parang alam na niya kung saan siya pupunta. Ang mas nakakapagtaka pa, naunawaan niya ang lahat ng huni ng mga hayop sa paligid, maging ang salita at mga senyas na purong bumubuo sa kabundukan at kagubatan. Tama kayo nang narinig. Naniniwala si Bobit na nakakapagsalita ang mga puno. Yun ang kanyang naging gabay para makabalik sa kanilang lugar. Dagdag pa niya na kahit ilang milya ang distansya niya sa kanilang lugar, inabot lamang ng 5 araw ang kanyang naging paglalakbay pabalik. Yun nga lang nang makauwi na siya, naabutan niyang inabandona na ng kanyang pamilya ang dati nilang tahanan. Nakakalungkot ang ganoong tagpo, pero kailangan niyang magpakatatag para mahanap ang mga ito. At pagdating niya noon sa baryo, nadatnan niya ang kanyang mga kapatid na nagpapalimos. Wala silang sariling tahanan, pawang naninirahan na lamang ang mga ito sa ilalim ng kanal na nilagyan lang ng kahoy sa taas para hindi sila maulanan. Matapos niyang masilayan ang kalagayan ng kanyang mga kapatid, dali-dali niyang hinanap ang kanyang mga magulang hanggang sa nadatnan niya ang mga itong nagtatrabaho sa isang bakuran nang walang kahit na anong sahod. Ayon sa tatay niya, bayad ang ginagawa nila para sa ginawa niya noong panggugulang sa mga pamilyang sumunod at kumuha ng kanilang mga ari-arian. Hindi pa sapat ang nakuha nito sa kanila, kaya obligado silang magtrabaho ng walang kahit na anong bayad. Dagdag pa ng kanyang ama, tanggap na nila ang kanilang sitwasyon, kaya hindi na niya kailangan pang maawa sa kanila. Matapos nitong magsalita, bahagya yung napahinto nang mapansin nito ang pagbago ng kanyang katawan. Maging ito man hindi makapaniwala sa nangyari sa kanya, kaya naman agad itong nagsimulang magtanong ukol sa mga pinagdaanan niya. Nang marinig naman ni Bobit ang sinabi nito, napasagot lang naman siya rito ng, "Huwag niyo nang alamin, tay. Ang importante magbabago na ang ating buhay. Manalig kayo, sapagkat lahat ng pagsubok ay merong pag-asa." Pagkasambit niya ng mga kataga, agad siyang pumunta sa ibayong parte ng palayan para humanap ng lugar na mapagtitirikan niya ng bahay. At nung makakita na siya ng patag, trinabaho niya ito sa loob lamang ng 1 gabi. Hindi yun naging mahirap para kay Bobit. Gawa ng sa pagtayo niya ng bahay, katuwang niya ang iba't ibang uri ng engkanto at mga hayop na naninirahan sa paligid. Natuklasan niya na may kapasidad na mag-utos ng mga nilalang ang mutya ng makopa, kaya ito ang ginamit niya upang sila'y makapagsimulang muli. At nang maitatag na niya ang tahanan, naghintay siya sa pagsapit ng sumunod na araw bago niya akayin patungo rito ang kanyang mga kapatid at magulang. Nagtataka man ang kanyang ama kung papaano ito ginawa. Labis-labis ang pasasalamat nito sa kanya.
Hindi naglaon. Nang makapasok na roon ng mga kapatid niya, lahat yon ay natuwa. Para sa kanila, isang napakagandang bahay ang kanyang nagawa. At kahit hindi ito kumpleto, mas mainam na ito kesa manuluyan sila sa kanal na parang mga aso. Dumaan pa ang mga araw. Nagpatuloy ang pagtatrabaho ng libre ng kanyang mga magulang. Sinikap niyang unawain ang sitwasyon, pero sa katagalan na pagtanto niya na hindi na ito tama at wala na itong kabuluhan. Dahil dito, kaya naman personal na siyang tumungo sa bahay ng pamilyang nagpapatrabaho ng libre sa mga magulang niya. Na taong hindi na rin siya nito nakikilala, kaya naging maayos ang kanilang pag-uusap. Ang kaso lang, imbis na sumang-ayon ito sa kanyang ibig mangyari, nanindigan ng mga ito sa kanilang desisyon. Ayon sa padre de pamilyang nakausap niya, kasalanan ng tumakas na anak nito ang lahat ng yon. Di man nila ito gustong gawin, pero yun lamang ang paraan para mabawi nila ang lahat ng bagay na nawala sa kanila. Hindi rin naman nagre-reklamo ang mag-asawa, kaya baliwala ang hinaing niya. Mariin din itong inilahad na wag siyang makikialam sa kanilang mga desisyon upang hindi sila magkagulo. Mas mainam na tanggapin na lamang niya ito dahil yon ang realidad at tadhana ng kanilang mga buhay. Nang marinig naman ito ni Bobit, galit na galit siyang sumagot dito ng, "Mga wala kayong awa! Palibasa hindi niyo naranasan ang aming sitwasyon. Matatanda na ang mga magulang ko. At kailanman hindi nila pwedeng maging kasalanan ang kasalanan ng kapatid ko. Bakit silang pinaparusahan ninyo? Gayong wala naman silang kinalaman. Dahil dyan, darating ang araw na ihingi niyo ang aming kapatawaran." Pagkasambit niya ng mga katagang ito, agad siyang umalis nang hindi man lang nagpapaalam. Sinubukan pa siyang pigilan ng lalaking nakausap niya, pero wala na rin yung nagawa. Nangakma kasing hahawakan na siya nito, biglang bumigat ang katawan nito hanggang sa nawalan na yon ng malay. Pagkatapos ng pangyayaring yon, tsaka pa lamang ito pinagkumpula ng mga mahal nito sa buhay. At habang nagkakagulo sa tahanan, pasimple nang lumayo itong si Bobit. Matapos ang pangyayari, bumalik siya sa kanilang tirahan. Pagpasok niya sa kanyang silid, taimtim siyang nagdasal upang ipabatid sa kanyang mutya ang kanyang mga nararamdaman. Pagkalahad niya nito, agad naman yung dininig ng mutya ng makopa. At sa isang kisap mata, nagpakita sa kanya ang matandang gumagabay dito. Pagsilay nito sa kanya, agad yung nagbigay ng payo ukol sa mga bagay na maaari niyang gawin. Ayon sa matanda, na kung kaya pa niyang kausapin ang pamilyang yon, mas mainam na yun na muna ang gawin niya sa kadahilan ng marami ang pwedeng mangyari sa oras na kumilos siya. Dagdag pa nito na maraming paraan para mapasuko ang kanyang mga kalaban, ngunit kung kaya itong idaan sa maginoong usapan, mas mainam na yon ang iprioridad niya. Ngunit nang marinig ito ni Bobit, di na siya pumayag. Ang kanyang naging sagot, matagal na nitong pinahihirapan ng kanyang mga magulang, kaya wala nang puwang pa ang pakikipag-usap. Dagdag pa nito na, kung talagang may balak itong patawarin ng kanyang pamilya, sana noon pa nila ito ginawa. Dahil sa sinabi niya, dito na nagdesisyon ng matanda. At sa kanilang pag-uusap, inilahad nito sa kanya ang tungkol sa isang nilalang na pwede niyang pakilusin para maisagawa ang kanyang binabalak. Hindi ito nilalang ng kaliwa pinuno, bagkus purong kanan ito. Ngunit ang mga nilalang na yon ay sadyang mababangis at walang sariling pag-iisip. Bawat kilos nila nakadepende sa kanilang Panginoon. Dagdag pa ng matanda na, gabi lang ito nagpapakita sa kadahilan ng puro itong espiritu. Hindi ito pwedeng tamaan ng liwanag ng araw dahil naglalaho ang wangis nito. Nang marinig naman niya ang sinabi ng matanda, maigi niyang tinandaan ang lahat ng paalala nito. At sa paglalim ng gabi,
Matyaga na siyang naghintay sa labas ng bahay. Nagtataka man ang kanyang mga magulang sa kakaiba niyang ikinikilos. Minabuti ng mga ito na hayaan siya. Bukod kasi sa wala naman silang napapansing kakaiba, aminado silang lahat ng kilos noon ni Bobit ay normal naman at walang kaduda-duda. Sa paglalim naman ng gabi, dito na nga muling nagpakita ang matanda. Pagbigay niya rito ng hudyat, agad itong nagbanggit ng mga buhay na salita, kasabay ng pagsipulasan ng lahat ng hayop sa paligid. Wala siyang ideya kung bakit ito nagiging maligalig, pero base sa mga nakikita niya, parang meron itong iniiwasang nilalang. Hindi naglaon. Doon niya nakita ang isang dambuhalang buwaya na bigla na lamang lumabas sa palayan. Kasing laki yon ng kalabaw, tapos ang mga pangil nito napakatatalas. Napakabilis din ito kung kumilos, kaya kahit malaki ito, hindi ito basta-bastang mararamdaman ng mga biktima. May kakayahan din itong magpalit ng anyo, depende sa kung ano ang ibig mangyari ng nilalang na nag-utos dito. Pagtatapat pa ng matanda na, kaya rin itong maging demonyo kung ang pakay niya ay manakot lamang ng mga taong nakagawa sa kanya ng kasalanan. Dahil sa sinabi nito, doon nagsimulang mabuo ang isang magandang plano. Bagaman wala siyang balak na manakit, nais niyang iparamdam sa mga taong nanggigipit sa kanila ang hagupit ng galit ng kanilang pamilya. Paglahad naman niya nito sa matanda, wala naman yung nakitang bagay na posibleng makaapekto sa tangan niyang mutya. Kaya naman matapos ang kanilang pag-uusap, ibinigay nito sa kanya ang basbas. Mag-iingat ka lamang, Bobit, sapagkat hindi natin sila kilala. Ano ang malay natin? Baka nagtatangan din sila ng lihim na karunungan. Payo ng gabay ng mutya ng Makopa. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, agad naman yung naglaho. Si Bobit naman noon, ipinagpatuloy na ang pagbulong sa nilalang para maihanda ito. 3 gabi rin niya yung kinausap bago niya yung tuluyang makontrol. At sa pagsapit ng ika-4 na gabi, pinakilos na niya ang nilalang. Pag-alis nito sa kanilang tahanan, dire-diretso itong tumungo sa bahay ng mga pamilyang nanggigipit sa kanila. At mula sa lugar na yon, wala na siyang naging ideya sa mga nangyari. Kinabukasan nalaman na lamang niya ang usap-usapan ukol sa pagsalakay ng isang hindi pangkaraniwang nilalang. Nilooban nito ang mga kabahayang kinagagalitan niya at sinira ang lahat ng mga pinaghirapan nila. Sa loob ng 3 araw, ganon at ganon ang ginawa nito hanggang sa mapilitan ng lumikas ang mga pamilyang nasangkot sa gulo. Nang maabandona ang kanilang tahanan, dito pa lamang siya nagdesisyong huminto. Inakala niya na yun na ang katapusan ng lahat ng problema nila, pero lingid sa kanyang kaalaman, marami ang nagalit sa kanyang ginawa. Nalaman din ng pamilyang biniktima niya na sila ang may kagagawa ng lahat ng yon, kaya wala itong ibang naisip kundi ang maghiganti. Ilang araw ang lumipas pagkatapos ng mga pangyayari, habang tahimik na nagpapahinga sa labas ng bahay si Bobit kasama ng kanyang ama. May nakita silang mga kalalakihang naglalakad bit-bit ang mga sulong gawa sa kawayan. Pagdating ng mga ito sa harapan ng bahay, agad niya yung nakilala bilang ama ng pamilyang biniktima niya. Dala ng kuryosidad, agad nila itong nilapitan para tanungin ukol sa pakay nito. Ang kaso, di pa man nagsasalita ang tatay niya, mura na ang inabot nila rito. Binantaan din ng mga ito ang kanilang buhay, kaya nanahimik na lamang sila. At para hindi magkasala, wala silang sinabi na kahit na ano sa mga ito. Bagaman gigil na noon si Bobit, pinilit niyang maging mahinahon upang hindi lumabas ang totoo. Di nagtagal, nang maramdaman ng mga taong yon na wala silang balak na magsalita, bigla na lamang sila nitong dinuraan, sabay wika sa kanila ng isa sa mga ito ng, Siguraduhin nyo lang, nakain nyo ring salagi ng aming balik.
Hindi kami titigil hanggat hindi kayo nakikitang lumagpak at mailibing sa ilalim ng lupa. Pagkasambit nito ng mga kataga, nakaramdam siya ng kakaibang presensya na namumutawi sa kaluluwa nito. Hindi niya mawari kung ano yon, pero base sa sinabi ng gabay ng mutya ng Makopa, isa yung indikasyon na gagawin at patotohanan nito ang mga binitawan nitong banta sa kanila. Paglayo naman ng grupo, nagmamadali naman silang pumasok sa loob. Gulat na gulat man sa mga nangyari, sinikap nilang mapag-usapan ito upang magkaroon sila ng ideya. Sa kasagsagan ng pag-uusap, may napansin siyang itim na bakas sa damit nilang mag-ama. Mabaho ito, tapos ang nakakapagtaka hindi yun matanggal-tanggal sa kanila. Yun bang maging sa kanilang mga balat, tila bang ito ay nakalapat? Dala ng kuryosidad, pinaaurahan niya ito sa gabay ng mutya hanggang sa nalaman niya na isa pala itong marka ng mga aswang. Ayon sa gabay, hindi ito maaalis ng basta-basta sa kanilang katawan dahil sinamahan ito ng itim na mahika. Maaaring tukoy na rin ang bahay nila, kaya mas mainam na paghandaan na lamang nila ang mga susunod na gabi. Nang malaman naman ito ni Bobit, agad siyang nakaramdam ng kilabot at banta. Gusto niya itong sabihin sa kanyang mga magulang, pero wala siyang sapat na lakas para ilahad ang totoo. Ang ikinakabahala niya kasi, baka lamunin niyo ng takot at hindi na ito makapag-isip ng tama. At kapag yun na nangyari, naniniwala siya na hindi magiging maganda ang sitwasyon nila. Pagsapit ng sumunod na araw, minabuti niyang sarilinin ang mga nalaman niya. Kaya naman habang abala sa paghahanap buhay ang kanyang mga magulang, nakatuon ang kanyang oras at atensyon sa pangangalap ng mga pangontra laban sa mga aswang. Nag-imbak din siya ng ilang sako ng balat ng nyog upang simulang sunugin gabi-gabi. Posibleng pagdudahan niyo ng mga magulang niya, pero nakaisip siya ng magandang palusot para rito. Sumapit ang ikalawang gabi. Dito na siya nagsimulang makaramdam ng kakaiba sa labas ng bahay. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya maraming hayop ang kasalukuyang naroon sa labas nila. Tahimik na pinagmamasdan ang kanilang tahanan. At habang tumatagal na gano'n ang kanyang pakiramdam, di na rin siya gaanong mapakali. Gusto niya itong silipin pero may kung ano sa isip niya ang pumipigil dito. Kesyo baka mabulabog niya ito, gulatin siya nito at kung ano-ano pang mga bagay na pawang likha ng malikot niyang imahinasyon. Ngunit pagkaraan lang ng 2 oras, dito na nga siya tuluyang napatahimik nang may marinig siyang lumapag sa bubong ng bahay nila. Habang naglalakad ito, panayang pag-angil nito na parabang tinatakot nito ang mga taong nakarinig sa kanyang pagdating. Nang maramdaman naman ito ni Bobit, taimtim siyang nanalangin at sa isang iglap, bigla na lamang niyang narinig ang malakas na kalabog sa likurang bahagi ng kanilang bahay. Panay na rin ang pag-atungal ng nilalang na parabang may kung anong sumakmal dito. Nang marinig niya ito, dali-dali siyang tumungo sa kusina para sumilip. At nung dumungaw na siya, nakita niya ang nilalang na nakikipaglaban sa isang malaking puting aso. 4 ang buntot nito, tapos may matatalas itong mga balahibo. Maliksa rin ang hayop at kaya nitong makipagsabayan sa lakas ng aswang. Nagtagal ng 10 minuto ang paglalaban ng dalawa hanggang sa tuluyan na itong masakmal sa leeg ng aso. Pagtanga nito sa katawan ng aswang, dali-dali yung kumaripas papalayo. Matapos ang pangyayari, naging tahimik na ang buong gabi. Pagsapit ng sumunod na araw, maaga pa silang sinalakay ng kadugo ng aswang na namatay. Lahat ito nasa purong pagbabalat kayo, pero kahit ano ang gawin nitong pagtago, sadyang hindi siya nito kayang maloko. Kaya naman habang nagsasalita ang mga nilalang, nagsunog siya ng balat ng nyog. At sa maniwala man kayo o hindi, biglang umalis ang mga ito na parabang nakalanghap ng nakakasulasok na amoy.
Yung ama niyang nakikipag-usap sa mga nilalang. Gulat nang bigla itong umalis sa kasagsagan ng kanyang pagpapaliwanag. Dala ng kuryosidad, nagmamadali itong lumapit sa kanya para magtanong. Ang kaso, sa halip na sagutin niya ang mga tanong nito, minabuti niyang manahimik. Hanggat maaari, inilihim niya ang totoong pangyayari upang maisagawa niya ng maayos ang kanyang plano. At pagkaraan lamang ng ilang gabi, hindi na sila tinantana ng mga ito. Sa kasagsagan ng pagsalakay, lahat ng mga nangahas na dumayo, hindi na nakauwing buhay. Nang mapagtanto yon ng mga aswang, mas lalo pa nilang inatake ang kanilang tahanan nang hindi man lang iniisip ang rebuelta ng mutya ng Makopa. Pagkaraan ng isang buwan, bigla na lamang itong tumigil sa pagsalakay sa bahay nila. Nung mapansin ito ni Bobit, dito niya nalaman na lahat ng mga aswang na natira ay kasalukuyan ng binabalot ng matinding karamdaman. Yon ang rebuelta ng mutya upang magantihan ang mga nilalang na gumagambala sa kanilang katahimikan. Nabanggit din ng matanda na lahat ng nakalaban ng mutya, diretsong bagsak sa impyerno. Hindi na ito hinahatulan dahil alam ng Diyos ng kamatayan kung ano ang sanhi ng kanilang pagpanaw. Pagtatapat pa ng gabay, parang lason ang rebuelta na kakalat sa lahat ng lahi nila hanggang sa tuluyan na silang mapuksa sa mundong ibabaw. Magtatagal ito ng ilang taon at kung hindi maiiwasan, pwede pa itong tumagal ng ilang dekada. Mananatili ang rebuelta hanggat patuloy na umiiral ang dugo nito sa mundong ibabaw. Nang malaman naman ito ni Bobit, dito niya tuluyang naunawaan ang nakakamanghang abilidad ng gininto ang mutya ng Makopa.